Kapag pinag-uusapan ang pre-selling condos, mukhang magandang investment, mababa ang down payment, flexible ang terms at sinasabing tataas ang value habang ginagawa pa lang. Yan ang madalas nating naririnig sa mga ahente, syempre para makahikayat sila ng customers. At isa ako sa mga nahikayat, naakit at nalugi sa isang pre-selling condo 5 years ago. Kaya nga ang lahat ng lesson na natutunan ko ay ibabahagi ko mismo sa videong ito. Bakit nga ba maraming nalulugi dito? Marami kasing bumibili dahil sa hype. Akala mo automatic nakikita. Pero ang hindi mo alam, may mga hidden risk, delayed turnover, mataas na monthly amortization, hirap magparent, o minsan hindi tumataas ang value gaya ng inaasahan. Hindi naman scam ang pre-selling condos. Pero maraming nagkakamali sa paraan ng pagpasok dito. Kaya kung balak mong kumuha, huwag kang magpadalos-dalos. Panoorin mo muna ang video na ito hanggang dulo. Dahil iisa-isahin natin kung bakit nga ba maraming nalulugi dito at kung paano mo ito maiiwasan. Ang number 1 ay dahil sa hidden costs. Ito ang silent killer. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nalulugi ang maraming tao sa pre-selling condo ay hindi dahil sa maling developer, kundi sa hidden costs. Yung mga gastos na hindi agad sinasabi o hindi mo napapansin sa simula. Sa una, ang focus mo lang ay kaya ko yung down payment. Minsan 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos per month lang. Parang ang gaan, di ba? Pero ito ang hindi sinasabi sa'yo agad. Pag turnover na, biglang may lump sum payments, closing fees, transfer of title, move-in fees na pwedeng umabot ng hundreds of thousands. Hindi pa kasama dyan ang monthly amortization mo na biglang tataas dahil sa bank financing, plus association dues, maintenance, at minsan furnishing pa kung plano mong iparent. Ang ending, yung akala mong kaya mo, biglang hindi na pala. At dahil hindi ka handa, napipilitan kang ibenta ng palugi. O ang mas worse ay ma-foreclose. Hindi naman masama ang pre-selling condo. Pero ang mali, pinapasok ito ng karamihan na hindi alam ang buong gastos. Kaya bago ka mag-decide, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba ay kaya ko hanggang dulo at hindi lang sa simula? Dahil sa investment, hindi sapat ang kaya mo ngayon. Ang mas importante ay dapat kaya mo hanggang matapos. At ang number 2 na dahilan ng pagkalugi dito ay ang maling lokasyon. Isa sa pinaka-underrated pero critical na dahilan kung bakit maraming nalulugi sa pre-selling condo ay dahil sa wrong location. Maraming buyers ang nadadalas sa ganda ng unit, sa amenities, sa showroom, pero hindi nila masyadong pinag-iisipan kung nasaan talaga yung property. Akala nila basta condo, kikita na. Pero ang totoo, ang lokasyon pa rin ang pinakamalaking factor kung kikita ka o malulugi. Halimbawa, kumuha ka ng kondo sa area na mahina ang demand. Hindi siya malapit sa business districts. Wala masyadong offices, schools o transport hubs. Sa una, okay lang kasi nagbabayad ka pa lang ng down payment. Pero pag na-turnover na, doon mo mararamdaman. Maghahanap ka ng tenant pero walang kumukuha. O kung meron man, sobrang baba ng renta kumpara sa in-expect mo. So imbes na income generating asset, nagiging liability siya. Ikaw pa ang naglalabas buwan-buwan para lang makover yung amortization. Isa pa, mahirap din ibenta. Kahit gusto mo nang i-flip o ibenta yung unit, kung hindi attractive yung location, walang bibili or mapipilitan kang ibenta ng mas mababa kaysa sa puhunan mo. At mas lalong lumalala ito kapag oversupplied yung area. Maraming condos pero kulang sa actual na titira o uupa. Ang resulta, bagsakan ang presyo, pababaan ng renta at ikaw ang naiipit sa gitna. Ang masakit, hindi mo ito agad makikita habang under construction pa lang. Kaya ang tamang mindset dapat, huwag ka lang tumingin sa project. Tumingin ka sa paligid. Tingnan mo kung may demand ba ito. May trabaho ba sa paligid? May madaling access ba sa transport? May mga tao bang gustong tumira dito? Kasi kahit gaano kaganda ang kondo mo, kung mali ang lokasyon, mahihirapan kang kumita. At sa huli, hindi yung unit ang magpapalugi sa'yo, kundi yung lugar kung nasaan ang kondo mo. I-comment mo sa ibaba kung naniniwala kang malaking factor ang lokasyon kung malulugi ka o hindi. Ang number 3 naman ay overpriced na kahit pre-selling pa lang. Karamihan kasi iniisip na kapag pre-selling ang kondo, automatic na mas mura at siguradong kikita kapag natapos na yung project. Pero ang hindi nila napapansin, maraming pre-selling units ang overpriced na agad kahit hindi pa natatayo. Kasi kadalasan, naka-price in na yung future value ng property. Ibig sabihin, yung presyong inaasahan pa lang na maabot ng kondo sa susunod na mga taon, binabayaran mo na ngayon pa lang. So instead na bumili ka ng mababa at kumita sa appreciation, parang binili mo na siya sa presyong pang future. Halimbawa, bumili ka ng unit sa halagang 5 million pesos.
Ang expectation mo, pag turnover, tataas pa ang value. Pero ang nangyayari, pag natapos na yung condo, yung actual market value sa area nasa around 4.8 to 5.2 million lang. So kahit ibenta mo, halos break-even ka lang. Minsan, lugi ka pa kapag isinama mo yung closing fees, taxes, at iba pang gastos. Kaya maraming nalulugi sa pre-selling condo, hindi dahil sa maling timing, kundi dahil mali na agad yung presyo na pinasok nila. Hindi nila na-check kung aligned ba ito sa tunay na market value. Sa totoo lang, kung gusto mong kumita sa condo, mas importante na mabili mo ito ng below market value, hindi yung nabili mo na agad sa presyong pang-future. At bago ang number 4, kung bago ka lang dito, baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ding updated sa mga susi sa pagyaman videos. Maraming salamat! Ang number 4 na dahilan ay dahil hindi ka prepared sa worst case scenario. Kadalasan iniisip lang ng buyer ay yung best case scenario. Ini-imagine nila na tataas ang value ng property, madali itong mapaparent o kaya mabilis nilang maibebenta for profit. Pero ang hindi nila pinaghandaan, yung mga pagkakataon na baliktad ang mangyayari. Paano kung mawalan ka ng trabaho habang nagbabayad ka pa ng monthly amortization? Paano kung biglang tumaas ang interest rate pagdating ng bank financing? Tandaan mo, iba ang monthly mo sa down payment stage kumpara sa actual loan mo. Madalas mas mataas na yan. Paano kung hindi mo agad maparent ang unit? Tuloy-tuloy ang bayarin mo. Association dues, maintenance, utilities kahit wala kang income galing sa property. At kung pinasok mo yan na umasa sa rental income para pambayad, delikado ka agad. Mas malala pa, paano kung bumaba ang demand sa area? Hindi mo agad maibebenta yung unit. O kung mabenta man, baka palugi pa. Dito na pumapasok yung tinatawag na forced selling, yung napipilitan kang ibenta dahil hindi mo na kayang isustain. Ang problema, maraming pumapasok sa pre-selling na walang emergency fund, walang backup plan, at walang clear exit strategy. Parang sumasabak ka sa laban na isang senaryo lang ang alam mong mangyari, yung panalo. Pero sa totoong buhay, hindi laging panalo. Kaya bago ka pumasok sa pre-selling condo, tanungin mo muna ang sarili mo. Handa ka ba kung may mangyaring mali? Kasi kung hindi, malaking posibilidad na ikaw ang susunod na malulugi. Kung plano mong kumuha ng pre-selling condo, i-comment mo naman sa ibaba kung handa ka na ba sa worst case scenario. At ang number 5 ay dahil umaasa sa hype ng agent. Maraming nalulugi sa pre-selling condo dahil umaasa lang sila sa hype ng agent, hindi sa actual na facts. Kadalasan, ang naririnig mo ay puro positive. Tataas agad ang value, madaling iparent, prime location, malapit sa lahat. Pero tandaan mo, trabaho ng agent ang magbenta. Hindi nila priority na protektahan ang pera mo. Priority nilang makabenta. Dahil sa hype, nagiging emotional ang desisyon mo. Naiisip mo agad nakikita ka na parang guaranteed investment. Pero ang hindi sinasabi sa'yo, maraming units ang sabay-sabay binibenta. Pag turnover, biglang dagsa ang competitors mo sa rental o resale market. Ang ending, hirap ka makahanap ng tenant o buyer. Napipilitan kang magbaba ng presyo o magbigay ng mas mababang renta para lang may pumasok na income. Mas malala pa, yung sinasabing future development, hindi naman nangyayari agad. O minsan hindi talaga natutuloy. Kaya ang nangyayari, imbes na kumita ka, ikaw pa ang nag-aabono buwan-buwan. Ang lesson dito, huwag kang umasa sa hype. Laging mag-research. Tingnan ang actual na demand, supply, at totoong galaw ng market. Kasi sa investment, hindi sapat ang pangako. Dapat base sa data ang desisyon mo. Ang number 6 naman ay interest rates risk. Isa sa pinaka-underrated pero sobrang delikadong dahilan kung bakit maraming nalulugi sa pre-selling condo ay ang interest rates risk. Habang pre-selling pa lang kasi, ang binabayaran mo usually mababa lang, down payment lang, minsan stretched pa over several years. Kaya ang pakiramdam mo, kayang-kaya mo, parang ang gaan ng commitment. Pero ang hindi napapansin ng marami, yung tunay na laban nagsisimula sa turnover. Kapag ipapasok na sa bank financing, dito na papasok ang interest rates. Halimbawa, nung kumuha ka ng unit, mababa ang interest. Sabihin na natin nasa 5% to 6% lang. Kaya nung kinompute mo, mukhang affordable yung monthly mo. Pero pagdating ng turnover after 3 to 5 years, pwedeng nagbago na ang ekonomiya. Tumaas ang interest rates. Pwedeng maging 8%, 9% o higit pa. Ang problema, hindi mo na kontrolado yon. Biglang tataas ang monthly amortization mo. Minsan libo-libo ang dagdag. Yung dating kaya ko to, nagiging ang bigat na pala. Kung balak mong iparent, kadalasan hindi tumataas ang renta kasabay ng interest rates.
So imbes na covered ang monthly mo, nag-aabono ka pa buwan-buwan. At kung hindi mo na kaya, mapipilitan kang ibenta. Pero dahil marami ding gustong magbenta sa parehong sitwasyon, bagsak ang presyo, lalo na kung sabay-sabay kayong nagbebentahan. Doon nagsisimula ang pagkalugi. Kaya mahalagang maintindihan, hindi lang dapat ang presyo ng kondo ang tinitignan. Kailangan i-consider ang possible na pagtaas ng interest rates. Sa investment, dapat isipin mong mabuti kung kaya mo pa ba kung magbago ang kondisyon sa future. Kasi doon talaga nasusubok kung kikita ka o malulugi. At ang number 7 naman ay ang opinion mo. Alam ko madami sa inyong manonood ang mas magaling at mas may alam kaysa sa akin. Ano pa sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit maraming nalulugi sa pre-selling condo? Kung meron kang experience o may kakilala ka ng nalugi dito, i-comment mo sa ibaba ang mga dahilan para maiwasan ng iba. Sa huli, hindi masama ang pre-selling condo. Pero delikado siya kung papasok ka ng kulang sa kaalaman. Ako mismo, I learned the hard way. Nalugi ako, hindi dahil scam siya, kundi dahil hindi ko nakita yung mga risk na nabanggit ko sa video na ito. Kaya kung balak mong pumasok sa ganitong investment, siguraduhin mong hindi ka bibili dahil lang sa hype, sa pangako ng ahente, o sa takot na ma-left out. Dapat alam mo kung saan ka papasok at handa ka sa worst case scenario. Tandaan mo, hindi lahat ng investment ay automatic nakikita. At ngayong alam mo na ang mga posibleng dahilan ng pagkalugi sa pre-selling condo, ikaw na ang bahalang magdesisyon. Magiging wais ka ba o uulit ka sa parehong pagkakamali? At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.